Mahaharap sa isang kaso si Stan sakaling sundin ng terafirma ang hatol na inilabas ni PBA Commissioner Willie Marcial. Karapatan or rights kay Stan mananatili umano sa terafirma sakaling sundin ang koponan ng ibinigay na payo ni Commissioner Willie. At ang FIBA sinabing may magandang mangyayari sa muling paghaharap ng Gilas Pilipinas at New Zealand sa ikatlong window ng qualifiers na gaganapin sa Pebrero. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos idulog ng terafirma ang kaso ni Stan sa pamunuan ng PBA, naglabas ng pahayag si Commissioner Willie Marcial at base sa kanyang pahayag, delikado ang lagay ni Stan sakaling gawin ng pamunuan ng terafirma ang mga sinabi ng Commissioner. Tanong, anong naging pahayag ni Commissioner Willie na posibleng maglagay sa delikadong sitwasyon kay Stan? Tutukan po natin si PBA Commissioner Willie sa report ni Ruben Terrado sa Spain. May isang buwan pa siyang kontrata sa terafirma. Ang magagawa ng terafirma doon, kung hahabulin, idedemanda. 21 conference, kung magre-retire siya, kulang pa siya. So yun yung option ngayon ng terafirma, magkaso sakaling gusto nilang habulin si Stan. Kasi nga may live contract pa sila dito eh. Isang buwan pa yung kontrata ni Stan dito sa terafirma. Kaya kung tutuusin, decision pa rin ng management ng team yung masusunod. Ibig sabihin, kahit nag-abiso na si Stan sa management na magre-retiro na siya, kaya pa rin siyang habulin. At base kay Commissioner Willie, magkaso ang team kung gusto nila ipatupad kay Stan ang natitirang isang buwang kontrata nito. Sa puntong yan, medyo delikado ang sitwasyon ni Christian, di ba? Sinabi nating delikado dahil kung magmamatigas siya at ayaw niya talagang maglaro, mauuwi talaga sa kaso. Kung hahabulin naman ni Christian ang pagiging unrestricted free agent, base kay Commissioner Willie, hindi pa applicable sa kanya yon. Kailangan pa raw niyang maglaro ng 6 pang conference para mangyari yon. So kung susundin ang 6 na conference, kailangan pa ni Christian ng 2 taon sa PBA para mapunan ang 6 na conference. In case lang naman na yun yung senaryo, yung pagiging unrestricted free agent or UFA ng isang player ang hinahabol ni Christian Standhardinger. Paliwanag pa ni Commissioner Willie Marcial, posible pang makuha or mapanatili ng terafirma ang karapatan or rights nito kay Stan sakaling ayaw pa nila itong pakawalan. Kaya naman ang tanong ng bayan, paano mangyayari ang lahat ng yan? Ano ang dapat gawin ng terafirma para mapanatili ang kanyang karapatan kay Christian? Tutukan natin si PBA Commissioner Willie Marcial sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ang rights niya nasa terafirma pero kailangan mag-offer ang terafirma bago matapos ang kontrata sa December 31. Pag nag-offer siya, email niya, makita natin na nag-offer sila. Nasa kanya yung rights. Kung hindi siya mag-o-offer at natapos na yung kontrata, free agent yun. Ito pa yung isang delikadong sitwasyon ni Christian, di ba? Kung gusto talaga ng terafirma na manatili sa poder nila si Christian, wala pala siyang choice dahil isang offer sheet lang ang kailangan para mapanatili ang rights ng team kay Stan. Offer sheet na posibleng iniiwasan niya kasi nga gusto niya nang umalis dito eh. Kaya kung ikaw si terafirma at nakikita mo na hindi ka operative ang player mo, may maiisip ka talagang hindi maganda, di ba? Posible mangyari sa kanya, nangyayari ngayon kay Mikey Williams na dating player ng TNT Tropang Giga. Hanggang ngayon hindi siya makapaglaro sa ibang team dahil nasa TNT pa rin yung rights. Hindi siya pwedeng makipag-negotiate sa iba maliban kung i-release siya ng TNT. So ganun yung posible mangyari dito kay Christian Standhardinger. Kung hindi siya i-release ng terafirma in case na nag-offer sila, hindi rin siya makapaglalaro. Pero dahil nagsalita na si Commissioner Willie, naniniwala tayo na may positibong mangyayari dito sa kaso. Kung ikaw si Christian, ayaw mo naman sigurong mangyari na kasuhan ka pa ng team, di ba? Mas ayaw mo naman sigurong mag-alok ulit ng terafirma sa'yo dahil gusto mo na nga mag-retire. So ang dapat talagang gawin dito ni Christian is makipag-usap ng maayos sa team. Plansyahin ang dapat plansyahin para everybody happy. Sabi nga nila, di ba, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. In short, lahat nakukuha sa magandang usapan yan. Habang posibleng magkaroon ng problema si Stan sa terafirma sakaling hindi sila magkasundo nito, sinabi naman ng FIBA na tila may magandang mangyayari or may magandang bakbakan ulit sa pagitan ng New Zealand at Gilas Pilipinas sa muli nilang pagkikita sa ikatlong window ng qualifiers. Narito ang report. Tutukan natin si FIBA sa FIBA at basketball. Na-sweep ng Gilas Pilipinas ang third window ng qualifiers at nananatiling walang talo habang nakakuha rin ng pwesto sa Asia Cup para sa susunod na taon. Ang New Zealand ay kwalipikado rin sa competition. Keep your fingers crossed sa rematch matapos silang magharap muli sa New Zealand. Keep your fingers crossed. Ibig sabihin, asahan natin may magandang bagay na mangyayari sa pagitan ng New Zealand at Gilas Pilipinas. So anong posibleng mangyari, di ba?
Well, unang-una siguradong nasa isipan ng New Zealand ang pagbawi sa Gilas. While ang Gilas, nasa isip naman nila yung patuloy na pananalasa dito sa New Zealand. Hindi sila basta-basta bibigay dyan. Yun yung motivation sa palagay ko ha. Kasi naunahan na natin sila eh. So sa tingin ko, paninindigan na nila yan. Paninindigan na ng Gilas yan. Paninindigan nilang palagan muli ang Tall Blacks na naging kontrobersyal dahil sa isang pahayag ni Corey Webster. Sa patutsyada ni Webster, wala naman tayong narinig sa Gilas, di ba? Pero alam naman natin na nasa isip din nila yan eh. At bilang professional, hindi talaga sila magsasalita tungkol dyan. Pero yun na nga yun, alam din nila yan. Kaya malaking hamon para sa kanila yun. Silbing motivation din yun sa kanila eh. Nga pala sabi rin ng FIBA sa mga upset na nangyari ngayon sa qualifiers, ang dami kasing na-upset eh no? Pinaka-high profile daw ang Gilas at ang New Zealand. Yung laban ng New Zealand at ng Gilas Pilipinas. Pareho daw kasi naglaro sa Olympic qualifying tournament at sa World Cup ang dalawang team. Suma total, ganun kabigat ang nakuhang panalo ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand. Kaya siguro ganun na lang din ang paghahangad ng Tall Blacks na makabawi dito. So, tingnan natin sa February. So guys, maraming salamat.